nandito na naman tayo sa house tour. So, first time natin makikita itong Blackwater Townhouse. So, ayan. So, ito guys, yung number 13. Ayan yung bahay. At nakita ko yung environment niya. Maganda siya. So, bakit ba maganda to? Kasi 600 tong bahay. At hindi siya corner unit. Pero okay lang din sa akin. As long as meron siyang garage at basement. So, tara, samahan nyo kami na i-check itong bahay. Bahay na to. Guys, yung bahay. Nasa 600 siya at tax nito is nasa 4,000. So, medyo mahal nga lang. So, papasok na tayo dito sa bahay na to. At ang ganda nung bricks niya. Maganda siya. Ang ganda ng door, kasi color red. At saka ang ganda nung garage. So, check muna natin itong bahay na to. So, ito yung garage. Ang ganda, Mayroon lagayan ng bikes. Yeah, we live along Clark Road. Oh, Yeah. are you looking for something near your job? Yeah. We prepared some. So the game has changed. Okay. I know. White room. It's a studio. Like young couples, they're not at home at all. Is this a walk-in cabinet or? No, this is just a regular. There's no. Yes, No. this bathroom is shared with that. This is the prime one. Oh, It has yeah. two walk-in closets. So there's a two walk-in closet. Very big. So tigisa tayo dito. Okay, Yeah, very big bathroom. Ganda, no? What is dark? Like nothing to repair here. No, nothing. You don't need anything. Actually, the bedrooms are very. I need to take a lot of videos because this is a very nice house. Yeah. Because there are a lot of townhouses that. Yes, very expensive back Yeah. This one. So let's see the. So this is another. So there's a trail there. Ito ang pinakagusto ko, yung may trail papuntang forest. Ayan Prepare this house with a vacant lot and the forest view. Ang ganda, baba tayo dyan. Maganda, guys. So, maganda siya. Ang ganda nitong bahay na to. Kasi forest, Kasi gusto ko minsan mag-bike or mag-jogging sa forest. Diba? Maganda po. Ito ang ganda nitong paintings na to. Ang ganda niya. Super. So, ang ganda ng view. Ganda. Para sa akin, okay siya. Parang kagaya sa Cleanbridge. So, ganun yung So, ito yung kitchen niya. So, maganda. Miguel yung ko. Yung rep nga lang din. So, ang ganda talaga guys, no? Ito talaga yung pangarap ko na bahay. Ang ganda niya. Kasi, yung backyard nito, panalo na talaga sa amin. Kasi may park sa likod. May forest. So, check natin yung basement guys. Ito talaga pinaka-importante sa amin. Panalo na, finish na. Basement. So, anong meron dito? Tingnan mo nga kung ano meron dyan. So, ito yung mga ayan. So, bago naman itong mga tangke nila.
9-year-old. Medyo, sa amin kasi, di ba, syempre preferred natin 5-year-old lang sana, no? So, nandito na rin yung washing machine, laundry room. So, meron siyang sariling bathroom sa basement, which is perfect. So, ito yung basement, guys. Perfect ko. Perfect talaga siya. So, ito yung ano natin. So, ito yung ano natin, no? Dito tayo magja-jogging. Ganda pang summer. Maganda, guys. Super. So, ito. Ayan yung buong. Ito yung environment niya. Diba? Ang ganda nung design eh. 9-year-old siya, pero bagong-bago yung dating niya. 4,000. Medyo pricey lang talaga guys, no? Kasi 600 yung bahay. Pero, syempre tatawaran natin yung ganyang bahay. Ang ma-offer ko lang dyan is 516. Yun na yung pinakasagad na offer ko para sa mga 600 na bahay. Welcome back again guys. So Sunday ngayon at nag-church lang kami. And then diretso na kami kagad sa house tour dahil meron na naman tayong nakita. Freehold title ito. Syempre walang condo fees. At sa north naman siya. So ang presyo ng bahay ay 649,000. New build ito ha. Kasi yun na yung tinitingnan namin ngayon. New build. So, ayan. Ang ganda ng bahay, no? Bago talaga, oh. So, hindi natin sure kung may basement ito. Pero nakalagay dito is depende siguro sa unit, guys. At sa tapat niya, ayan. So, saglit lang na dito at 2 units yung titingnan natin. So, ayan yung mga bahay, guys. Ang gaganda. So, yun na talaga yung preference namin. Final preference na po ito dahil ayaw namin magbayad ng condo fees. Similar lang din kasi ito sa 600 plus na monthly. Kaya gusto namin is full control. Yun ang maganda sa freehold title. Full control ng may-ari at nasa iyo yung outright. Meaning mas tumatagal ito. Long lasting build siya na pwede mong ipamana sa anak mo. Unlike sa mga townhouse na may condo fee. So, ang gaganda. Simple. Gusto ko kasi ganyan, yung mga dark color. So, ito yung nasa tapat niya. Mga single detached. Pero gusto natin simple lang, maliit lang. Na townhouse na walang condo fee. Freehold title kasi ito. Yun nga yung key features niya. Full access, full control, nasa iyo lahat, building, ikaw ang bahala mag-maintain. So, pag may nasira, covered mo nga lang. Pero, pag bago naman kasi is may 7 years warranty. So, papasok na tayo. So, ang ganda ng ano nyo, ng open garage, closed garage. There, do we really need to get a in-home? It's very nice. Here, I don't exactly know the name of them. If you were able to email me. Oh, it's a wooden. Ito yung garage nila. So, ang ganda carpeted hanggang dito. DJ, have a nice buildings. So, ito yung view niya. Parking lot ng view. Meron
Ito siya, 4 Four bedroom. bedroom. It's a yeah, daming bedroom. So, ito yung view. Magagandang bahay. Neighborhood. Buksan mo nga yung cabinet. Is that a walk-in? So, the usual, yeah, the sliding door. Usually, the sliding door is for the master bedroom. So, this is the prime bedroom. So, big deal sa akin yung malaking closet. So, ayan siya. Is there any incentives here? Ang ganda nitong wood, Originally, oh. the price is $649.9. Gusto ko yung wooden touch Yeah, the talaga. price for At ito first yung time ating home buyers is kapitbahay. $619.9. So like Napakaganda 30K ng view off. ng mga nasa labas. I was saying to her that So, check natin yung ibang units na available. So, marami tayong first time home buyers. May mga discounts. So, check na natin guys yung iba pang unit. I think they have 4 units available. Dahil nga new builder to. At naghihintay to tayo sa Canada. I like the simple. So, ito yung unit. Same. It is similar to the model house. So, lahat naman dito ay unfinished. Unfinished yung mga basement. Mas malito. We still have plastic. So, the same. The same 4 bedroom. no, these and you because these would be this may. But yeah, the reason the There's price. a walk-in closet. Ito talaga yung pinaka-requirement ko. Yeah, but the thing is Yung with the- malaki talaga siya. like I mentioned, like there are options 50, 55, and 60. The 60. Mas gusto ko tong bakante. Kasi nga may walk-in closet eh. May walk-in closet kasi to guys. Kaya mas gusto ko to. Mga end unit siya. 3 bedroom siya. So, ayan. Kita na namin pangalawang unit. See? In the woods. Ang ganda nung garage. So, ayun guys. Nakita natin dalawang unit, no? So, 649. Ganun talaga yung mga presyo ng mga new build dito. So, kung meron man tayong discount, I think mga 15,000 less. So, nag-aantay pa tayo dahil may Bank of Canada announcement this October. So, malay nyo 2%, no? So, inaantay lang natin makakuha tayo ng 2% mortgage interest para makabili na rin tayo ng bahay. Kaya napapatagal, no? Kasi nga dahil sa sobrang bigat ng monthly mortgage na yan, actually kaya lang naman siya mahal dahil sa bigat ng interest. Pero afford naman talaga kaya naman siguro bumili kapag ang interest mo ay mababa. So, ganon. Hanggat mahal yung interest, hindi natin afford. So, tanggapin na lang natin na kailangan maghintay talaga tayo kung kailan bababa. Decision na nagawa namin dito sa Canada. So, una-una, ano nga ba? So, ang pinaka-worst decision na nagawa namin is bumili nga kami ng brand new na sasakyan. Actually, hindi siya binili. Lease lang naman siya. So, medyo mahal yung luxury, yung sasakyan na nabili namin. Kasi nga parang okay din naman. Masyado kasi kaming na-overwhelmed nung time na yon kasi nga dumating yung PR namin. So, ito talaga yung mga natutunan namin, na huwag ka bibili ng mga big purchase based dun sa emotions mo. Usually, nangyayari yun either sobrang lungkot mo or sobrang saya mo. So, yung nangyari kasi na yun is nagkaroon na ng final decision yung PR namin at approve na siya. At approve na din yung PGWP namin. So, nagkasabay. At yun na lang sana hinintay namin dahil yung luma namin sasakyan, Nissan 2005 model siya. Pinalitan na namin siya ng SUV na ayoko na sabihin yung brand dahil baka mabash lang ako.
So ito nga yung pinaka-worst decision na nagawa namin. Alam niyo naman dito sa Canada, kailangan napaka-careful nyo pagdating sa finances kasi konting mali mo lang dito as in sira na talaga yung mga plano mo, yung future mo. Kaya malaking lesson learned din sa amin na yun nga, nag-lease kami for 4 years. 3 years remaining na lang, matatapos na siya. So, inantay na lang din namin matapos. At yun nga, isa rin na rin to sa dahilan bakit ang tagal pa rin namin makapili ng bahay. Kasi inaantay rin namin makaipon kami ng FHSA dahil hindi ko kayang isacrifice yung retirement namin sa ngayon ha. Lalo na sa panahon ngayon na maraming hindi magaganda nangyayari. So, iba pa yung issue na yun, bukod dun sa worst decision namin. So, yun lang, sana maging aral din to sa iba na dapat naging makontento tayo. Okay lang kung luma yung gamit natin. Hindi naman talaga kailangan palitan. Pero minsan masyado natin nire-reward yung sarili natin na nakuha natin. May milestone kasi tayo. Kaya tayo nadadagdagan din yung problema natin in the future na but especially dito kasi syempre big purchase nga yung sasakyan. So malaki talaga yung impact nun sa finances namin. Kasi pag kinumbine mo yung rent plus yung lease car namin, katumbas na siya ng mortgage. So yun nga yung malaking pagkakamali namin. So yun nga yung worst decision guys na hindi natin kailangan ng brand new. Kumbaga dapat maging low-key lang tayo para hindi makaka-affect dun sa finances natin. Lalo na sa ngayon na pahirap ng pahirap yung buhay dahil pataas yung bilihan. So napaka-careful tayo sa mga big purchase natin. Hindi natin kailangan magmadali. So ayun lang guys. Welcome back guys. So nandito tayo sa Ingersoll downtown. So 30 minutes lang ito sa amin. Napakalapit. At first time ko tong na-visit. Maganda rin siya. Marami mga stores, gift shop. So titingnan natin isa-isa yan. Ito nga palang Ingersoll na to. Ito yung home for isa sa mga sikat na mga unang cheese factory. So high quality yung mga cheese dito. Kung sa Woodstock Dairy Capital, ito naman ay mga cheese. So ayan. So mga 10 minutes na tayo naglalakad. At ito yung white cellar cheese. So papasok tayo dyan sa shop na yan. Magaganda rin yung mga dito. So may mga Christmas decor na dito, gift shop. So pasok muna tayo guys kung anong merong makikita dito. Ang cute nito oh, parang siya, man-made na talagang siya oh, crafted. Ganda. So ito guys, yung mga mugs pala dito ay $31. Yan. Ang mga presyo, ano siya, ang galing oh. This is $32. Ang galing. Parang siya, naka-engrave yung kamay. Gusto ko tong mug na to, Memories of Canada. Marami makikita dito, busog ang mata ko. Kasi yung mga unique items nandito eh. Kaya medyo pricey siya kasi unique nga siya. So ito na guys, sa oldest bakery, papasok tayo dyan. So natin makita, matikman yung famous bread nila. So nandito na tayo sa Inn and Spa Elmhurst. So maganda ang weather, napaka-perfect ng weather ngayon. So
check natin yung fountain. Nagagandahan kasi ako sa fountain. So, hindi ko na chinek kung magkano yung per night dito. Pero wala naman kaming plan na magstay overnight. Pero, titingnan na lang natin. So, ito guys, yung malaking fountain talaga na hinahanap ko. So, ayan siya. Natutuwa talaga ako sa mga ganitong fountain. Para bang napaka ano niya, parang pang fairy tale yung dating. Ang ganda. Ang ganda nung ano. So, recommended itong inn na to para sa akin kasi kapag dito gusto nyo i-explore yung mga small cities ng Ontario, dito sa Ingersoll, ito yung pinaka best na stay, breakfast inn. Dahil ang daming fountain, ito na yata yung pinakamalaking fountain. So ayan, sa Oldest Bakery Cafe, ang sarap ng food doon. The best yung treat na lunch namin, yung turkey belly, breakfast club. So, para sa akin yung pinaka-best brunch. So, ayan. At hindi talaga ako, ito na pinakamalaking fountain. Siguro one day, makakapag-stay din tayo dito ng one day. Diba? Maganda eh. So para tayo nagta-travel na naman sa Europe nito dahil sa dami ng magagandang mga parang heritage hotel yung ano niya, yung design. So napapatay kami. Ang ganda talaga nitong inn na to. Babalikan namin to guys kapag since October 3 pa lang ngayon, babalikan ko to next month pag nandito na yung mga relatives namin kasi papunta na sila dito next month. So ito guys yung carriage house. So, ganyan din yung itsura ng cheese factory. Hindi ko sure kung makakapasok tayo dyan. In use eh. Ang ganda talaga dito sa lugar na to. Summer na summer. Autumn na dito sa Ontario pero feel mo pa rin yung summer dito. Napakainit ng weather. At ang ganda ng fountain nito sa likod ko. So usually nakikita ko mga nag-stay dito yung mga ano na, mga taga dito din, mga local tourists. Like the flowing river. Ang ganda talaga tingnan ng fountain, no? Para ba? So, ito yung mga nabili natin, guys, sa La Vie en Rose kasi nag-sale sila ngayon. Dobleng 50% off. So, ang total na binayaran ko lang is $41. $51. So, ayan. So, 6 items na to. So, matagal ko na inaantay yung sale. Pabalik-balik ako dun sa outlet. So, kagaya nitong pajama na to. Originally, $26 siya na naging $18.99. At nag-sale pa yan ng half. Naging $9 na lang. So, ito siya guys. Ayan. Yung peach na to, $9 siya. So, lahat single digit lang talaga itong binibili ko. Kasi gusto ko na mga branded. Especially Canadian products. So, ito naman, di naman siya sale, pero promo siya. So, $11 isa yan, pero buy 3 items, get 2 for free. Mas gusto ko to kaysa dun sa, Victoria's Secret, kasi ang ganda ng tela cotton. Hindi na ako bumibili ng lacy dahil nangangati ako. So, ayan lang guys sa update ko dahil sale, talagang pag sale talagang hindi natin pinalalagpas yan. Yan talaga inaabangan ko, especially kapag quality products at Canadian.
So, ayan.